Action. Magandang araw! Narito muli ang DepEd NCR TV, kung saan masayang matuto ng edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyam. Ako si Teacher Jo, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Kamusta? Alam kong ganado ka ng matutunan ang nilalaman ng ikapitong module, pag-iral ng lipunang politikal, prinsipyo ng subsidiarity, at prinsipyo ng pagkakaisa. Sa araling ito, inaasahang malalaman at mauunawaan ang mga sumusunod. Una, na ipakikilala ang mga sektor ng lipunan na bahagi ng prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa. Pangalawa, na ipauunawa sa mga mag-aaral na mayroong umiiral na lipunang politikal, prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa. At pangatlo, nakagagawa ng hakbang upang mapanatili ang simpleng pag-iral ng lipunang politikal, prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa sa loob ng tahanan. Halina't sagutin natin ang paunang pagsubok. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng larawan na nagpapakita ng prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa, at X naman kung ito ay hindi nagpapakita ng alinmang prinsipyo na nabanggit. Ano man ang iyong nakuhang marka, huwag kang mag-alala, sapagkat lilinangin pa natin lalo ang iyong nalalaman. Oops! Balik-aral na! Upang mabalikan ang inyong natutunan hinggil sa prinsipyo ng pagkakaisa na kung saan ang pagtulong ay nagmumula sa pamahalaan papunta sa mamamayan at prinsipyo ng subsidiarity na ang pagtutulungan ay nagmumula sa mamamayan sa kanyang kapwa mamamayan, narito ang isang pagsubok sa iyong pagkaunawa. Ihanay ang mga sumusunod na sitwasyon ayon sa kani-kanilang kategorya. Isulat na lamang ang letra sa loob ng kahon. Letrang A, kooperatiba sa bawat barangay. Letrang B, Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Letrang C, pamimigay ng relief goods sa pinto ng bawat tahanan. Letrang D, pagpapatupad ng ECQ. Letrang E, clean up drive sa isang estero. Letrang F, libreng sakay mula sa lokal na pamahalaan. Letrang G, brigada eskwela. Letrang H, pagpapakain sa mga palaboy ng NGO. At letrang I, pagbibigay ng donasyong pinansyal mula sa sariling bulsa.
halika't palalimin natin ang ating aralin. Sa ating gawain, Sino Ako? Suriin kung anong sektor ng ating lipunan ang kumakatawan sa bawat larawan. Isulat ang sagot sa nakalaang patlang. Nakilala mo ba silang lahat? Mahusay! Para sa ating ikalawang gawain, isasabuhay ko ito, tukuyin ang institusyong nagpapairal ng mga sumusunod. Isulat ang salitang pinairal kung ito ay nagsasalamin ng prinsipyo ng pagkakaisa o subsidiarity at di pinairal kung hindi ito sumasalamin sa alinman. Ako ay nagbigay ng halimbawa bilang gabay. Una, pagtatalo ng magkapitbahay dahil sa paglalabas ng basura sa tamang oras. C. Di pinairal. Pangalawa, pagbabarkadahan ng magkakaklase. B. Pinairal. Pangatlo, pagbabayad ng buwis sa tamang panahon. D. Pinairal. Pang-apat, pagdarasal ng sama-sama ng mag-anak. A. Pinairal. Pang-lima, pag-vandalize sa mga gate at dingding ng mga bahay. C. Di pinairal. Pang-anim, paninigarilyo sa kung saan-saan. C. Di pinairal. Pang-pito, pagsusuot ng ID sa lahat ng pagkakataon. B. Pinairal. Pang-walo, pagpapagawa ng mga tulay at kalsada. D. Pinairal. Pang-siyam, paggalang sa nakatatanda. A. Pinairal. Pang-sampu, pagtambay sa pasilyo habang may klase. B. Di pinairal. Nasagutan niyo bang lahat? Ang galing! Bilang paglalahat, hanapin ang mga katangiang maaaring naisa sa buhay sa loob ng tahanan upang mapanatili ang pagkakaroon ng pagkakaisa at subsidiarity.
Sa ating pagpapahalaga, gumuhit ng isang bagay na maaaring kumatawan sa prinsipyo ng pagkakaisa at prinsipyo ng subsidiarity. Ipaliwanag kung bakit ito ang inyong napili. At dito na nagtatapos ang ating aralin. Sikaping tumulong sa ating kapwa sa pamamagitan ng pananatili sa loob ng ating tahanan. At huwag kakalimutan ang palagi ang paghuhugas ng kamay. Hanggang sa muli, paalam!